Okay, next, situation number 3. So again, this is taken from May of 2013 Civil Engineering Board exam. Um, of course, medyo ni-revise lang natin ng kaunti, lalong-lalo na sa mga given at yung code na ginamit. Okay? So, situation 3, from the floor plan of a proposed 5-story concrete building has a span of 6 meters center to center along the long direction. Okay, and 2.8 meters center to center along the short direction. Okay? It carries the following loads. May dead load tayo, mayroon ding live load, tapos sa dead load included na yung weight ng slab. The dimensions and stresses are given. Yung beam dimension, B by H is 300 by 400, 400. Clear cover to slab reinforcement is 20 mm. Slab reinforcement is 10 mm diameter. Slab thickness is 100. Given yung FC prime tsaka FY. Okay, so refer to figure ACI-1. So again, ito na naman. So yun ulit, no? Yung ACI natin. Okay. Find the positive moment at the span bounded by BEFC. Okay, so ito naman yung span na pinag-uusapan, BEFC. Okay, so yun yung pinag-uusapan. Actually, ito, medyo mas ano siya ng konti, mas simple siya ng kaunti compared kanina. Okay, in terms of analysis. So if you would, again, di ba sabi ko, pag slab, laging sa short yung bending, no? So also, another important note is kapag chinek nyo ulit yung dimensions ng slab, it's going to be a one-way slab, no? It's going to be a one-way slab. Yung short span to long span ay less than 0.5. Okay? O di kaya yung long span to short span is greater than 2. No? Minsan kasi yung iba, long span to short span yung ginagamit. But it's the same. No? It's the same idea. Um, okay, so sabi ko, lagi siyang nasa short span. So bali yung slab, kung slab ulit ang pinag-uusapan, kukuha lang ulit tayo dito ng 1 meter width. Ayan. Okay, kuha lang tayo ng 1 meter width. Okay, that will serve as our width P. Okay? So, and once again, dahil dito natin i-distribute yung load, yung floor load, dito natin i-distribute, i-multiply natin, okay, i-multiply natin yung mga loads na to na naka-floor load dun sa width na, dun sa tributary width na 1 meter. So, our WU, okay, our W dead load will be 4.8 times 1 meter width. So, 4.8 pa din. Tapos yung live load natin is 2.9 times 1 meter width, 2.9 pa din. Okay? So, ibig sabihin, yung ultimate load to be carried by the slab, which is 1.2 ng dead, plus 1.6 ng live, would be, actually, halos parehas lang ng value to. 4.8 plus 1.6 ng 2.9. So, that is 10.4 pa rin, no? 10.4 kilonewton per meter. Okay? So, yun yung i-carry ng slab. So, find the positive moment of the span. So, tingin ulit tayo dito sa section na to. So, pag dyan tayo nakatingin, ang makikita natin na section ay ganito. May beam tayo sa kaliwa, may beam sa gitna, may beam sa kanan. Yan, ganyan. Tapos, kung ito yung beam AD, ito naman yung beam BE, tapos ito naman yung beam CF. Bali, pinag-uusapan natin na slab ito.
Yan. Okay? Tapos once again, kukumpitin natin yung clear span. Okay? Dito, yung clear span natin would be equal, kasi parehas lang naman yun. And that is 2.8 minus, again, no? Center to center yan. Center to center. Kasi yun yung sabi sa problem eh. Ano? Center to center, center to center. Okay, so dahil center to center yan parehas, we have to subtract yung width nito. So, bali half dito, tapos half dito. So, isang buong beam yung ibabawas natin. So, isang buong 300 mm. So, minus 0.3. So, Ln will be equal to 2.5 meters. Okay. Now, once again, referring to, so, positive yung kailangan, ano? Referring to our ACI coefficient, so, end span, okay? Tapos, once again, ano tayo, no? Um, so, positive, end span na yun, eh, no? Kasi, wala naman siyang interior span kasi dalawa lang sila. So, parehas silang end span na. No? So, ang tanong, ano siya? Discontinuous integral with support or discontinuous and unrestrained? So, once again, dahil wala namang binanggit tungkol sa beam na hindi kakayanin ng beam, yung torsion, then it's safe to assume na integral with support siya. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Okay? So, meaning this is going to, so somewhere here, yung positive moment, so parehas yan na WU ln squared over 14. Okay? So, that's how we would answer number one. Now, number one, positive moment maximum would be 10.4 times 2.5 squared over 14. So, that gives us 4.64 kilonewton meter. So, that would be our answer to number one. Okay, next. What is the spacing of the 10 mm diameter bars required for the negative moment at the interior beam support BE? So, ano naman daw yung spacing na kailangan? So, bali dito, i-design na natin siya no, using concrete design. So, to analyze that, kailangan muna natin yung negative moment dito sa BE. So, dito, kailangan natin yung negative moment dyan. So, ano ba yung negative moment dyan? So, dun, again, no, sa negative, kapag slab po, dito ka kagad dumiretso. Okay? So, i-check kagad natin kung masasatisfy niya ba to. So, kailangan lang daw 3 meters, no? Hindi lalagpas ng 3 meters. And sabi nga natin dito, 2.8 lang naman yung span ng slab. So, ibig sabihin, ano siya, pasok siya dito. So, ito yung gagamitin natin na negative moment sa lahat. Sa lahat ng face. So, bali dito, WU ln squared over 12, ganun din dito, ganun din dito, ganun din dito. Okay, pare-parehas lang na WU ln squared over 12. Okay? So, let's calculate the negative moment for number 2. So, that gives us, okay, that gives us 5.42 kilonewton meter. No? Store ko lang sa calcu. Yan. So, magde-design na tayo. So, bali, pa i-design yan. So, palakihin ko lang yung cross-section ng slab, yung slab natin. Ito yung 1 meter. Okay? Tapos dahil negative moment, pag sinabi mo negative moment, ano nasa ibabaw yung tension, di ba? Ilalim yung compression. So nandito yung steel natin. Okay, tapos yung bali ito yung ano natin.
extreme concrete compression fiber. Okay, so kapag nandyan yung yan yung extreme concrete compression fiber, mula dyan mo susukatin yung effective depth, no? So ito yung effective depth natin. Dito, papunta doon sa centroid ng reinforcement. Okay, and what is that? Di ba ang thickness nito given? 100. Okay? Tapos ito ay 10 mm diameter. Okay? So tapos sinabi sa problem na yung clear cover daw. Take note guys, clear yung sinabi. Ibig sabihin, mula yun sa outer face nung concrete papunta doon sa outer face din nung reinforcement. So yung 20 mm na to is measured mula dito sa outer face hanggang dito sa outer face ng reinforcement. Yan yung 20 mm. Okay? So, ibig sabihin, itong sukat na to would be, di ba, ang diameter 10. So, this would be 5 mm. So, ibig sabihin, effective depth natin is 100 minus 25 or 75. Okay? So, how do we design, no? So, bali, di-design na natin. So, meron tayo, bali yung magiging ultimate moment natin dito is 5.42 kilonewton meter, no? So of course, maraming iba't ibang presentation kung paano dinidesign or paano magde-design ng reinforcement. Pero ako ang ginagawa ko lang palagi, dalawa lang. Gamitin nyo lang palagi itong dalawang to. MU is equal to i-equate mo sa capacity at tapos C is equal to T. Yan dalawang yan lang. Pag alam mo yan, okay ka na, no? So, ano ba muna yung MN? Yung MN is yung nominal moment capacity nung cross-section ng beam. So, alam natin na pupwede na nandito yung depth ng compression block. No? Kunwari, ito yung depth ng compression block. So, di ba ang depth ng compression block ay tinatawag natin na A. Okay, tapos ito yung neutral axis. Yung neutral axis ay wala sa depth ng compression block. Okay, at yung neutral axis naman na yan, tinatawag natin na C. Okay? So, ang compression natin would be, okay, so according to the code, yung magiging equivalent stress ng concrete ay 0.85 of FC prime. And then it will be projected to this area. Itong area na to, which is yung area ng compression block, which is ano yan? Di AB, no? A times B. Rectangular kasi. Tapos yung T naman natin, no, would be total area ng steel times yung stress sa steel. Okay? So itong stress sa steel, dalawa yan. No? It can be calculated using the strain diagram, pero hindi dapat yan lalagpas ng yield strength. Okay? So, pero kapag nagde-design, matik to na FY. Kasi ang gusto natin palagi, mag-yield yung bakal. Gusto natin maging under-reinforced. No? Always FY if designing. Okay, nagiging FS lang yan kapag ka nag-i-investigate ka or nag-a-analyze. Kapag anong pinagkaiba? Sa designing, hinahanap mo yung area ng bakal or ilan yung bakal or ano yung spacing. Kapag ka nag-i-investigate ka is alam mo na or given na yung area ng bakal, given na yung dami ng bakal, given na yung arrangement, at saka yung spacing, given na lahat yun, ang hahanapin mo na lang is yung moment capacity. So kapag gano'n, yung stress sa steel, hindi tayo sigurado kung mag-yield or hindi. Okay? So, pero kapag nagde-design, matik yan. Ipapa-yield natin yan para maging under-reinforced. Yun kasi yung requirement sa code. Okay? So, pero pag in-equate natin itong dalawa, wala tayong masasolve. No? Kasi ang nakadepende tayo dito ay sa MU ba dito. So, ito yung gagamitin natin. So, ano ba yung MN?
So, dito, di ba yung magiging compression? Tapos dito yung magiging tension. Okay, tapos couple yan. So, ang distance silang dalawa ay palaging D minus A over 2. Okay, so lalabas dyan na yung MN natin ay equal sa, halimbawa, mag-moment ka sa T. So, magiging C times D minus A over 2. Kung mag-moment ka naman sa C, baliktad naman. So, pag dito ka naman nag-moment, ito naman yung iikot. So, T times D minus A over 2. Okay? So, yung fee natin, mahabang kwento to, no? So, yung fee natin, tatlo yan. Pwedeng 0.65, pwedeng 0.9, pwedeng in between 0.65 and 0.9. 0.65 siya kapag um, yung strain natin, no, ay mas mababa sa 0.002 or mas mababa dun sa ano sa um, yes, 0.002. Tapos kapag ka naman, ano siya, ibig sabihin yun, ano compression control. Kapag tension control, yung strain mo, lagpas ng 0.005. Okay, kapag gano'n naman, ibig sabihin, um, 0.9 yung fee mo. Okay? And then, kapag transition zone, magre-ratio, mag-ano ka, mag-interpolation, no? Pero sa case na to, dahil we are designing, maganda pag nagde-design is, gusto natin maging tension controlled yan. Kaya matik, itong fee na to will be 0.9. Okay? Kapag nagde-design ha, matik na ito ay FY, yung fee mo automatic na 0.9. Okay? So anyway, so kapag inequate natin ngayon ito, dun sa VMN, we have 5.42. Gawin natin siyang Newton millimeter. Kasi naka-Newton millimeter yan mamaya. So yung phi natin is 0.9 kasi gusto natin maging tension control yung design natin. Okay, yan yung prescribed ng code, no? Kaya hindi na yun mababago. Nagbabago lang ito kapag nag-analyze ka lang, no? Kasi hindi ka sure kung yung strain ba nung bakal na nakalagay na ay lalagpas ng 0.005. Okay? So yung C natin, anong ulit yung C? So pwedeng C, pwedeng T. So actually, kapag nag-T tayo, wala tayong masosolve kasi hindi natin alam yung depth ng compression block. Kasi ang una natin hahanapin, ano muna yung depth ng compression block. Okay, so sa C tayo. So for C, we have 0.85 FC prime, 20, ano ba yung FC prime? 20.7. Okay, A. Tapos B, yung B natin 1,000 mm. Okay, tapos D minus A over D. So yung D natin 75 minus A over 2. Ganyan. Okay? So dito, solve lang natin yung A. So nakalagay yan dito sa akin. 0.9 times 0.85 times FC prime times A times B times 75 minus. Okay? So lumalabas na A is 145.29. Okay? And then, kung gusto lang natin i-check, no, you can check if you want. Pero kahit hindi na to gawin, no? Kasi pag slab naman, ang imposibleng maging ano yan, doubly reinforce. Okay, kadalasan kasi pag slab, ano lang minor lang yung kailangan mo na reinforcement dyan. Hindi kagaya ng sa beams. But anyway, check na rin natin. Di ba kailangan mo makuha yung C, A over beta 1. So once again, itong beta 1 na to, dalawa yan. It could be 0.85 kapag yung FC prime mo mas mababa sa 28. Yan naman ay 0.85 minus 0.05 over 7. FC prime minus 28 kapag yung FC prime mo mas malaki sa 28. Okay, pero dahil tayo dito, yung FC prime natin 20 lang naman. So ito yung gagamitin. Store ko lang to sa A. So 170.93.
Okay? Wait lang. Parang ano, may ano ako dito. Okay. So, actually guys, ito nakuha ko pala. Ito yung dalawa kasi ang roots nito kasi quadratic to. No, take note quadratic yan. I-highlight ko ano. Etong A na to, pagka minultiply mo dito, magiging squared. So you have to be careful pag nag-shift solve. So yung lumabas dito is yung mas malaki, which is lagpas na dun sa thickness ng slab. Take note, ang thickness ng slab natin 100 lang. So hindi yan yung A na gagamitin natin. So ano yung A na gagamitin natin? Okay, yung isang root. Mapakita ko kung paano papalabasin. So, ganun pa rin, m times 10 to the 6. Kasi pwede naman sanang mag-quadratic formula dito. Pero napili ko lang na mag-shift solve. So, ito yung A natin, ito yung B natin, 75 minus A over 2. So, ang gawin nyo, yung initial value ng x, babaan nyo, no? Kunyari, 10. Okay? So, lalabas siya na sagot is yung pinakamalapit dun sa initial value. So, yun yung second root. Okay, yun yung pangalawang root. So, dapat pala ang 4.71 mm. So, hindi yan. Kasi absurd, no? Hindi siya pasok dun sa beam. I mean, sa slab. So, dapat yun. So, divide natin ng 0.85. So, it should be 5.54. Okay, so hindi ito yung gagamitin ha. Kasi lagpas yan sa thickness ng slab. So ngayon, i-check na natin yung FS, yung stress, actual stress ng steel. So di ba we have 600 D minus C over C. So makikita nyo dito, sobrang laki nito. D minus C over C. Ay, hindi ko pala nailagay sa C. Anyway, ano na lang, A over 0.85. Yeah. So as you can see, 7,500 megapascal, which is greater than 1,000. Greater than stress ng ito, yield stress. 275 megapascal. So, mas malaki siya. So, therefore, tama nga na steel yields. Okay? So, dahil steel yields, so definitely gagamitin natin si Fy. So, therefore, papasok na natin ngayon yung C equals T. So, C is 0.85 Fc prime A B equals yung T natin, area ng steel times Fs. So that is area ng steel times Fy, 270. So therefore, the required area of steel would be 301.26 millimeters squared. Okay? So dito meron tayong isa pang checking na kailangan gawin. I-check natin siya sa minimum. No? Minimum steel area. So ang minimum steel area natin is 1.4 over Fy BD. Okay? So itong part na to, ito rin yung minimum steel ratio. So diniretso ko na lang na area minimum, minultiply ko na kagad ng BD. Okay, so check natin So 1.4 over 275, yung B natin 1,000, yung D natin 75. Kailangan itong required lagpas dito kasi minimum nga 'to eh. So 1.4 times 1,000 times 75 over 275. So that gives us 381.82. Okay, at dahil ito, no, mas maliit dito, so ito yung gagamitin natin. Okay? So dahil yan yung gagamitin natin. So how do we calculate the spacing? Okay?
So, bali, yung total area na yan, i-spread out natin sa 1 meter, no? 1 meter. So, to calculate the spacing, we just need to find yung number of bars. Okay, so ano yung number of bars? O di yung total na nakuha mo, divide mo sa isang area ng bar. Okay, so that's gonna give us 381.82 over pi over 4. Di ba ito ay 10 mm? So that gives us 4.86 bars, no? Around 4.86 bars. So you can round this up. Kaya lang ano medyo spacing kasi yung kukunin hindi naman yung number of bars. Kaya ako hindi ko na nira-round up, no? So ang spacing natin ngayon will be equal to bali yung number of bars na i-spread out natin sa 1 meter. So that's gonna give us 1,000 mm. Tapos sa 1,000 mm na yan, meron tayong 4.86 bars. So that would give me, okay, 205.7 mm. Okay? Now, take note kapag spacing po, mas safe kapag mas malalapit yung spacing. Kaya dito, hindi ito nira-round up. No, lagi itong round down. Okay? So, we can use 200 mm. Okay? So, kaya ko ni-round down kasi yung choices natin whole numbers. 200, 250, 150, 180. So, we use 200, not 250. No, we don't round up kasi mas malala yung spacing. Ibig sabihin, mas konti yung bar na gagamitin mo. No? Mas konti yung reinforcement. So, mas delikado. Mas safe kapag mas madami tapos mas malalapit. Okay? Now, for number 3, what is the maximum spacing prescribed by the code? So, for number 3, it's same as earlier. Okay? So, yung maximum spacing ng slab reinforcement ay mas maliit. Sinong mas maliit sa 3 times yung thickness ng slab at 450 mm. Okay? And once again, ang lalabas dito, yung thickness kasi ng slab, 100 eh. So, ang mas maliit dyan is yung 300. So yan yung maximum spacing. Okay? And that's how we answer this problem.